Bago tayo magsimula, get well soon po pala sa anak ni Ma'am Jeya, kay Junso Bito Haratsuka. Inoperahan daw siya sa mata. Get well soon po sa'yo, sir. Pagaling ka po agad. Simulan na natin. Ako si Ella, at kung babalikan ko ang lahat ng nangyari, iisa lang ang totoo. Hindi dapat ako ang ikinasal. Ako at si Elisa, ang kambal ko, ay halos hindi mapaghiwalay noon. Simula pagkabata, pareho kami ng itsura, pareho ang boses, pareho din ang kinahihiligan. Pero sa kabila ng pagkakapareho, palagi siyang mas mahinahon, mas mabait, mas perpekto. Kaya nang may isang lalaking nagngangalang Nathan ang dumating sa buhay namin, alam kong mas siya ang pipiliin. At oo, siya nga ang pinili. Sila ang naging magkasintahan. At ako ang nanatiling anino. 3 buwan bago ang kasal nila, nalaman kong buntis si Elisa. Ikakasal na kami next month. Kahit simple lang basta masaya kami, sabi niya habang nakangiti, hawak ang tiyan niya. Pero sa likod ng ngiti niya, ako yung napuno ng inggit. Ako dapat yun. Ako ang naunang nagmahal kay Nathan. Ako ang laging nandyan. Hanggang isang gabi, habang natutulog siya, binigyan ko siya ng tsaa. Isang tsaa na may halong bagay na hindi niya malalaman. Hindi ko siya pinatay. Hindi agad. Pinatulog ko lang siya habang binabaon ko siya sa likod ng bahay namin sa probinsya, sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Kinabukasan, nagsimula ako magsuot ng mga damit niya. Ginaya ko ang boses niya, ang paraan ng pagkilos, ang pagtawa. Lahat ng tao, pati si Nathan, naniwalang ako si Elisa. Hanggang dumating ang araw ng kasal. Ako ang naglakad sa aisle. Ako ang pinakasalan. Ako ang tumanggap ng mga pagbati. Ako ang humalik. Ako na ang misis. Sa harap ng altar, habang nakangiti si Nathan sa akin, sabi niya, "Salamat at ikaw ang pinili ko. Lagi kong alam, mas ikaw ang tama." Tumulo ang luha ko, pero hindi dahil sa saya, kundi dahil sa takot. Sa honeymoon, habang naghahanda ako, bigla akong kinutok ng room service. Wala naman akong in-order. Pagbukas ko, walang tao, pero may iniwang papel. "Bakit mo sinukat ang belo ko?" Tumakbo ako sa banyo. Doon sa salamin, may sulat gamit ang hamog. "Hindi ikaw ang dapat nandun." Kinabukasan, nagising akong may sugat sa braso. Tila ginuhit ng kuko. At sa tabi ng kama, may basang putik na yapak. Mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang boses ni Elisa, paulit-ulit. "Akin siya. Ibalik mo siya. Akin siya." Dinala ako ni Nathan pabalik sa probinsya. Gusto raw niyang iparenovate ang lumang bahay. Habang naglilinis, may nahukay siya sa likod bahay. Isang maliit na kahon. Sa loob, may lumang pulseras at litrato kami ni Elisa. Sa likod ng litrato, may sulat kamay. "Ella, ikaw ang mas kailangan niya. Kung sakaling ako'y mawala, ikaw ang bahala." Hindi ko maalala kung kailan niya isinulat yon, pero sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ko. Hindi ko siya pinatay dahil inagawan niya ako, kundi dahil akala ko, inagawan niya ako. Pero siya pala ang handang isuko ang lahat para sa akin. Isang gabi,
Habang natutulog si Nathan, bumangon ako para umiyak sa banyo. Ngunit pagtingin ko sa salamin, dalawa kaming naroon. Ako at si Elisa, putikan, duguan, may belo. Nakatingin lang siya. Hindi galit, hindi rin malungkot, pero ang pinakang masakit, inawakan niya ang tiyan niya. Buntis siya at napaluhod ako. Ang pinatay ko ay hindi lang kapatid, kundi isang ina. Araw-araw, sinusubukan kong itama ang mali. Pero gabi-gabi, sa tapat ng kama, may nakatayong babae na nakabelo. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. At tuwing maglalapit kami ni Nathan, parang may humihiwalay sa amin. Madalas, sa litrato namin, blurry ang mukha ko. Parang ako na ang multo. Minsang sinubukan kong magpakamatay, pero hindi ako mamatay-matay. At saka ko lang naintindihan ang sumpa. Pinili mong mabuhay sa kasinungalingan, kaya ang katawan mo'y buhay, pero ang kaluluwa mo'y akin na. Ako si Nathan, at 1 taon na ang lumipas mula nang ikasal ako kay Elisa. Pero gabi-gabi, habang katabi ko siya sa kama, pakiramdam ko may ibang taong humihinga sa balat ng asawa ko. Nang bumalik kami mula sa honeymoon, nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Hindi niya maalala kung paano niya gustong timplahin ang kape. Hindi niya maalala ang pangalan ng paborito naming lugar sa Tagaytay. Hindi niya maalala kung paano kami unang nagkakilala. Siguro dahil sa stress ng kasal, sabi niya. Pero kung minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa salamin. Parang hindi niya kilala ang sarili niya. Isang araw, habang tulog siya, naglalaba ako sa likod bahay. May napansin akong matandang babae sa may bakod. Palaboy pero mukhang may alam. "Kamusta na si Ella?" tanong niya bigla. "Si Elisa po," sagot ko. Umiling siya. "Hindi si Elisa yan. Si Ella yan. Malalaman mo rin." Umalis siya. Naiwan akong nanlalamig. Kinagabihan, tinanong ko si Elisa kung alam niya kung nasaan si Ella, ang kakambal niya. Tahimik lang siya at ang sagot niya sa akin ay, "Ako si Ella." Tumingin siya bigla sa akin, pero para bang hindi niya sinasadya ang sinabi niya. Sunod-sunod ang nangyari. Tuwing gabi, naririnig ko siyang umiiyak sa banyo. Pero pag tinanong ko, wala siyang maalala. May parte sa bahay na laging may basang yapak, puno ng putik. Isang gabi, nagising ako na nasa gilid siya ng kama. Hawak ang kutsilyo, nakatingin sa akin. Nang tanungin ko kung bakit, sabi niya, "Akala ko, kailangan mo ng proteksyon." Pero hindi ako nakatulog noong gabing yon. At hindi lang dahil sa takot, kundi dahil nagising akong may pangalan sa dibdib ko, nakasulat gamit ang kuko. Elisa. Minsang lumabas ako. Bumalik ako ng bahay bandang hating gabi. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko siyang nagdarasal, pero sa wikang hindi ko maintindihan. Nakita ko siyang nakatalikod, suot ang itim na belo. Paglapit ko, nagsalita siya. "Alam mo na, 'di ba?" "Anong alam ko?" Sagot ko. "Na hindi ako ang pinakasalan mo." Lumingon siya, duguan ang muka, at sa gilid ng ulo niya may sugat, parang hampas ng pala.
Dahil hindi na ako mapakali, bumalik ako sa probinsya. Pinuntahan ko ang likod bahay ng luma nilang bahay. Doon sa may puno ng kalachuchi, may parte ng lupa na kakaiba ang amoy. Bulok, amoy burak. Humukay ako. At sa ilalim, may nabulok na wedding dress at isang putol na daliri na may singsing. Hawak ko pa ang singsing na kamukha ng binigay ko kay Elisa. Pero alam kong hindi ko yun naisuot sa kanya. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ng asawa ko. Niyakap niya ako. "Sorry Nathan, gusto ko lang mahalin mo rin ako." Napahagulgol siya. Hindi ko siya tinulak, pero niyakap ko siya ng mahigpit at bumulong. "Anong pangalan mo?" Tumigil siya. Huminga ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin siya sa akin ng diretso at sinabing, "Ako si Ella." Simula noon, tinanggap ko ang katotohanan. Ang totoong Elisa, patay na. Pero si Ella na nagmahal ng sobra. Nagkasala at nagsakripisyo ng sarili niyang kaluluwa para lang mapasa kanya ang lalaking mahal niya. Siya ang nabubuhay sa katawan ng kapatid niya at kahit alam kong mali, minahal ko na rin siya. Minsan, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang tama. Minsan, ito'y tungkol sa kung sino ang handang mamatay o pumatay. Isang araw, habang natutulog siya sa sofa, binuksan ko ang lumang kahon ng mga gamit ni Elisa. May laman itong voice recorder. Sa huling bahagi ng recording, narinig ko ang tinig ni Elisa. "Kung maririnig mo to, Ella, mahal kita. Pero hindi ako ang dapat mong patayin. Si Nathan ang may kasalanan." Biglang bumukas ang pinto. Si Ella nakangiti. Sa likod niya, may hawak siyang pala. "May gusto kang malaman, mahal?" Ako si Jomar. Di ko akalain na sa mismong araw ng kasal ng pinsan kong si Ate Risa ay masasaksihan ko ang isa sa pinakang nakakatakot at pinakakakaibang karanasang hindi ko makakalimutan. At oo, totoo ang ikukwento ko. Sa kabila ng pagsisikap naming ilibing ito sa katahimikan, may mga bagay talagang muling bumabalik. Noong April 2023, ginanap ang kasal ni Ate Risa at ng fiancé niyang si Kuya Dennis sa isang lumang simbahan sa may Nueva Ecija. Hindi namin ito kilala. Basta ni-recommend lang daw ng wedding coordinator nila dahil mura at available agad. Bagamat may pagkaantik na ang simbahan, may kakaibang ganda ito. May mga lumang statwa, stained glass windows, at altar na tila yari pa sa panahon ng Kastila. Pero kahit gaano pa kaganda sa paningin, may bigat sa dibdib ang nararamdaman ko pagpasok ko sa loob. Para bang may mga nakatingin mula sa dilim. Dumating kami sa simbahan ng 11:11 ng umaga. Ako ang official photographer dahil maaga ako. Ako na rin ang unang nakapasok. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Habang iniikot ko ang kamera, bigla akong napalingon sa kanan. May nakita akong babae sa may gilid ng altar. Nakaputi. Akala ko isa sa mga abay. "Uy ate, bawal dyan," sabi ko, pero pagtingin kong muli, wala na siya. Kinilabutan ako. Pagdating ng entourage, nagsimula na ang ceremony. Nakangiti si Ate Risa, pero si Kuya Dennis parang lutang.
malamig ang pawis. At ilang beses kong nakita na parang may sinasabi siyang hindi maintindihan habang nakatingin sa kisame ng simbahan. Habang binibigkas ng pare ang "Tinatanggap mo ba si Risa bilang iyong..." Bigla na lang nag-brand out. Lahat napasigaw. Isang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa bandang likod ng simbahan. Akala ng iba, speaker lang na may sira. Pero ako, alam kong hindi yun normal. Lalo na't walang sound system sa likod. Pagbalik ng kuryente, iba na ang mukha ni Kuya Dennis. Parang wala na siyang kaluluwa sa katawan. Nagpatuloy ang kasal. Parang wala lang. Pero sa loob-loob ko, may mali. Pagkatapos ng reception, doon kami tumuloy sa isang rest house na malapit sa simbahan. Doon na rin natulog ang bagong kasal. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako. May kumakalaskus sa labas ng kwarto. Pagtingin ko sa bintana, may babaeng nakaputi. Siya na naman. Hindi ko makita ang mukha niya, pero parang nakatingin siya kay Kuya Dennis sa kabilang kwarto. Kinabukasan, si Ate Risa lang ang bumaba para mag-almusal. Si Kuya Dennis, wala raw sa kwarto. Ang tanging iniwan niya lang ay ang barong niya na basang-basa, amoy lupa, may buhangin pa sa kwarto. Buong araw naming hinanap si Kuya Dennis. Sinuyod namin ang simbahan, ang bakuran, pati ang kakahuyan sa likod ng compound. Hanggang may natagpuan si Mang Kadyo, ang caretaker ng simbahan, isang hukay. Mababaw lang, pero may punit na wedding invitation na may dugo. Saka isang singsing na kapareho ng kay Dennis. Tumawag kami ng pulis, pero wala silang nahanap na katawan. Nang tanungin si Mang Kadyo tungkol sa simbahan, napayuko siya. Doon ko narinig ang kasaysayan. Ayon kay Mang Kadyo, ang simbahan daw ay dating tahanan ng isang madre na pinilit ikasal ng kanyang amang Kastila sa isang lalaking hindi niya mahal. Tumakas ang madre, pero hinuli at ikinulong sa loob ng simbahan hanggang mamatay sa gutom. Araw ng sapilitan niyang kasal din yun. April 15, 1883. Simula noon, sinasabing kada April 15, may kinukuha raw ang simbahan, isang lalaking ikakasal. Pagbalik ni Ate Risa sa kwarto, natulala siya. Sa sahig, may nakasulat gamit ang putik. "Hindi siya para sa'yo." Nawalan siya ng ulirat. Matapos ang ilang linggo, may natanggap kaming sulat. Galing sa isang lumang retreat house sa Pampanga. Laman nun ay isang larawan ni Kuya Dennis. Pero iba na siya. Maputla, manipis. Ang mga mata niya ay blanco. Nakalagay sa likod, "Nagpakasal siya sa kanya, hindi sa'yo." Ngayong taon, April 15 ulit. Binalikan ko ang simbahan, pero sarado na. Ipinademolish na. Pero nang dumaan ako sa tapat, may nakita akong babaeng nakaputi sa loob. Nakatayo sa harap ng altar. Hawak ang kamay ng isang lalaking parang si Kuya Dennis. Napasigaw ako, pero pagkurap ko, wala na sila. Ako si Rika, 26 years old, bagong kasal. Si Marco ang asawa ko, engineer at responsable. Matagal kaming nag-ipon para sa kasal. Pero kung alam ko lang na sa araw ng kasal pa lang pala, may kasabay na kaming panauhin na hindi imbitado, baka hindi ko na lang tinuloy. Pagkatapos ng kasal, habang binubuksan namin ang mga regalo sa reception,
May isang kahon na walang pangalan. Pagbukas namin, may lumang susi, kasamang letter na walang pirma. Para sa bagong yugto ng inyong buhay, sa lugar kung saan nagsisimula ang lahat, doon din matatapos. Nagtawanan lang kami. Akala namin prank. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Marco. Ang tito niya raw sa Batangas ay may hasyenda na pwedeng paghanimunan. Libre raw, tahimik, may sariling bahay at may taniman sa paligid. At guess what? Ang susi, bumagay doon. Coincidence? Akala namin, oo. Pagdating namin sa hasyenda, parang nasa pelikula. May malaking gate, kahoy ang bahay, malawak ang bukid, pero mukhang matagal nang walang nakatira. Maalikabok, tahimik at may mga larawan sa dingding na puro luma na. Pero pinakang kakaiba, may painting sa may hagdan. Larawan ng isang babae, nakaitim, nakatayo sa may puno ng mangga. Sa likod ng canvas, may nakaukit. Siya ang unang asawa. Napakunot na uwa ko. Anong ibig sabihin? Tanong ko kay Marco. Umiling siya. Baka luma ng kwento. Huwag mo na isipin. Pero kinagabihan, narinig ko siyang may kausap habang tulog ako. Pabulong, paulit-ulit. Oo, bumalik na ako. Kasama ko na siya. Magkakasal kami ulit. Araw-araw, may kakaiba. Nang titiklop ako ng damit, biglang may itim na wedding dress na hindi akin sa laundry basket. Sa banyo, may dugo sa salamin na hindi namin maalis. Sa gabi, may naglalakad sa taas kahit kaming dalawa lang ang tao. Pinilit kong huwag pansinin, pero isang gabi, nagising ako. Wala si Marco sa tabi ko. Bumaba ako. Doon ko siya nakita sa may likod bahay, nakatingin sa puno ng mangga, kasama ang isang babaeng nakatalikod. Marco, tawag ko. Pagharap ng babae, wala siyang muka. Kinabukasan, tumakas ako papuntang bayan. Kinausap ko ang caretaker sa simbahan. Doon ka nalaman ng totoo. Ang hasyenda raw ay dating pagmamay-ari ni Don Alvaro, lolo ni Marco. Ikinasal ito sa isang babae mula sa probinsya. Pero sa honeymoon nila, nalaman ng babae na pinakasalan lang siya para makuha ang mana. Sa gabi ng honeymoon, sinunog niya ang sarili niya sa ilalim ng punong mangga. At simula noon, bawat ikinasal sa hasyenda ay binabalikan niya. Sabi raw ng kwento, hindi siya humihiling ng tawad, humihiling siya ng kapalit. Nang bumalik ako sa hasyenda, hindi ko na nakita si Marco. Nasa kwarto lang ang laptop niya. Bukas, may naka-open na document. Patawad, Rika. Hindi ko sinabi. Ako ang susunod. Kailangan ko ibalik ang ginawa ng pamilya ko. Ayokong ikaw ang kunin niya. Habang binabasa ko, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Doon ko siya nakita, si Marco. Pero iba na siya. Maputla, nangungulubot ang balat, parang natutuyo. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at sabay sabi ng, "Mahal kita, huwag ka nang bumalik dito." Pagkatapos nun, nagliyab ang buong hasyenda. Ako na lang ang naiwan. Hindi na nakita ang katawan ni Marco. Pero minsan sa panaginip ko, bumabalik siya. Suot ang barong pero may sunog ang muka.